Ma'am Lovely, anong nangyari? May malaking aso po nakapasok dito. Galit na galit sa akin. Hindi na ako makakilos. Baka kagatin niya ako. Ay, naku po. Parang nauulan ng aso na yan, Ma'am Lovely. Lumayo ka sa kanya, baka kagatin ka. Nasukol niya na ako dito. Hindi na ako makakilos si Rosenda. Tulungan mo ako. Buwisit kang asong ulol ka. Layuan mong alaga ko. Chu! Chu! Layo! Lumayo ka! Tulong! Tulungan niyo kami! May asong ulo na nakapasok dito sa bakuran! Yaya Rosenda! Ma'am Lovely! Nandito na ako! Chu! Umalis ka dito! Chu! Alis! Ano ba talagang palaban ka na, ha? Ano pang hinihintay mo? Hindi yan aalis kung bubugawin mo lang. Kanina pa namin itinataboy ayaw umalis eh. Barilin mo na lang para umalis na yan dito. Oo nga, Rigor. Banatan mo na yan. Nauulol na yan. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Lovely. Pamalo lang, ayos na sa aso na to. Pambihira, parang hindi ka tinabdan sa lakas ng palo ko, ah. Hindi ka nga ordinaryong aso. Ingat ka, Rigor. Muntik ka ng masagpang. Ang tigas naman ng ulo mo eh. Pinahihirapan mo pang sarili mo. Hindi nga makukuha sa pabalong aso na yan. Putukan mo na! At tinamaan mo siya, Rigor, kaya tumakbo na. Oo nga, Yaya. Hahabulin ko siya. Isang mapagpalang araw, Sir Jupiter. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lovely, Tubong Negros Occidental. Masasabi kong isa ako sa isinilang sa mundong ito na napakaswerte dahil nagkaroon ako ng mayamang pamilya. Sa edad na 30 anyos ay naging CEO na ako ng isa sa aming mga kumpanya. Yun nga lang, dalaga pa ako. Dahil walang sino mang lalaki ang maglakas loob na ligawan ang isang katulad ko na bukod sa anak mayaman, ay mataray din ako. Palagi kong ipinagyayabang ang aming salapi. Pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon ay magagamit ang pera. Dahil sa mga aswang, walang halaga ang pera. Mas mahalaga ang puso at atay ng bawat biktima nila. Ikaw, kabayan, naniniwala ka ba sa aswang? Anong nangyari? Bakit may putok na barel? Naku, Papa. Habang nandito ako nagpapahangin, bigla na lang may lumabas na malaking aso at gusto ako lapain. Asong ulol yun, ma'am. Mabuti na lang at dumating si Rigor. Dahil kung hindi, baka naging hapunan na tayong dalawa. Kung ganon, ay nasan si Rico? Hinabol niya yung aso, siya nagpaputok. Magandang gabi po, Sir Roberto. Pasensya na po kung naistorbo kayo sa pagpapaputok ko ng baril. Hindi kasi nakaya sa pamalo lang eh. Ibang klase ang aso na yon, ang laki. Ayos lang yon. Ang mahalaga ay ligtas ang aking anak. Eh anong nangyari? Nasaan ang asong ulol? Nakatakas po eh. Hindi ko na inabutan. Paano naman kasi ang bakal-bagal mong kumilos? Sinabi ko na barilin mo na nagyabang ka pa na kakayanin mo sa pamalo lang. Tingnan mo nangyari. Muntik ka na maslagpang. Natamaan mo na, natakasan ka pa. Pasensya na po, Ma'am Lovely. Kahit nga sugatan na siya, nagawa pa niyang makatalon sa mataas na pader. Kaya hindi ko na siya nasundan. Pabayaan nyo na yon. Ang mahalaga ay walang nasaktan sa inyo. May aswang pala sa lugar na to, Sir Roberto. Anong aswang pinagsasabi mo dyan? Sa tingin ko, Ma'am Lovely, hindi yun ordinaryong aso. Aswang yun na naganyong hayop. Sa totoo lang, ay ngayon lang nangyari ang ganito. Lagi naman akong nagpupunta sa rest house kapag weekend. Pero walang aswang. Siguro ay naligaw lang yon. At nakita na naandito nga si Lovely sa labas. Loko aswang na yun ah. Gusto pa akong gawing hapunan. Kaya pala tumutuloy yung laway habang nakatingin sa akin. Gustong gusto na pala ako lapain. Kaya sa susunod, pagdating ng gabi, ay huwag na kayong mag-i-standby dito sa labas. Mabuti na lang at dumating si Rico. Kung hindi ay baka may masama nang nangyari sa inyo. Origor, magkano naman ibabayad ko sir sa ginawa mong pagliligtas sa akin? Sige na, sabihin mo na. Ma'am Lovely,
Yun ang aking trabaho bilang bodyguard ni Sir Roberto. Dahil anak niya kayo, obligasyon ko rin ang kaligtasan niyo. Ang dami mo pang paliwanag eh. Ang tanong ko sagutin mo, magkano ibabayad ko sa'yo? Wala, Ma'am Lovely. May sahod naman ako kay Sir Roberto kaya hindi mo na kailangan magbayad sa akin. Tama si Rigor, anak. Hindi mo na kailangan magbayad sa kanya. Okay, kung ayaw mo, idiwag. Ito lang nakita kong tao na hindi marunong magpasalamat. Napakataray pa. Pero kanina paiyak-iyak sa takot. May sinasabi ka ba, Rigor? Wala po, Ma'am Lovely. Umuwi na tayo sa ating bahay bukas, Papa. Ayoko na dito sa rest house. Hindi na rin ako mag-enjoy dito kung palagi kong iisipin na baka bigla na naman ako sa lakay ng aswang. Sige. Bukas na bukas din ay uuwi na tayo sa atin. Sige na. Magpahinga na tayong lahat. Matapos niyon ay umalis na sina Rigor at ang aking ama. Nagpunta sila sa mga kwarto nila. Nang papasok na kami ni Yaya Rosenda sa bahay ay muli akong napatingin sa paligid. Paano ay biglang humangin. Dumampi iyon sa aking pisngi. Kinilabutan ang aking buong katawan nang mapatingin ako sa malaking puno na malapit sa pader. May naaninag ako na babaeng nakaputi. Pero kaagad ding nawala sa dilim. Kaya kaagad akong pumasok sa loob ng bahay. Oh, ba't nandito ka pa sa salas? Ba't hindi ka pa magpunta sa kwarto mo? Sinabi ni Sir Roberto na dito na lang muna ako para bantayan ka. Baka daw kasi bumalik ulit ang aswang kaya dito na lang muna ako sa salas malapit dito sa room mo. Hindi na babalik yon kasi nasugatan na siya eh. Kaya magpahinga ka na. Di naman ako bata, kailangan pambantayan. Alis na. Asensya na pero kailangan kong sundin ang utos ni Sir Roberto. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito lang ako. Alam mo, nakakainis ka na talaga ha. Masyado kang sip-sip sa papa ko. Lahat ba ng utos niya dapat masunod? Tama ka, ma'am. Bilang bodyguard niya, lahat ng utos niya kailangan kong sundin. Kaya sige na, patulog ka na. Dito lang ako. Matutulog lang ako kung aalis ka dito. Kaya pwede ba? Umalis ka na? Mapupuyat ka talaga, Ma'am Lovely, kapag hinintay mo akong umalis dito. Nang makita ko na humiga pa sa sofa na naroon si Rigor, lalo akong nainis. Paano nga ay nakita ko na parang inaasar talaga niya ako, kaya iniwan ko na lang siya. Nang pumasok ako sa aking kwarto ay nahiga agad ako sa aking kama. Pero hindi naman ako kaagad nakatulog, kaya kinabukasan ay inaantok pa ako nang magbiyahe kami pabalik sa aming bahay. Habang nasa sasakyan ay nagtatalo kami ng papa ko. Mula ngayon ay ikaw na ang babantayan ni Rigor Lovely. Siya na magiging bodyguard mo. Papa naman, hindi ko kailangan ng tagabantay. Ayoko na may taong sunod ng sunod sa akin na parang aso. Nakakalimutan mo na ba? Kaya tayo nagbakasyon sa rest house ng 3 days para makapag-relax ka. Kasi starting tomorrow ay ikaw na ang bagong CEO ng isa sa ating mga kumpanya, hindi ba? Kaya kailangan mo ng bodyguard. Sir Roberto, ayaw yata ni Ma'am Lovely eh. Huwag kang makialam sa aming pinag-uusapan ha. Intindi mo yung pagmamaneho mo, baka tayo mabangga. Oo nga naman, Rigor. Huwag ka nang sumingit sa usapan nila. Rigor, ang sinabi ko ay sinabi ko na. Kaya mula bukas ay si Ma'am Lovely mo na ang iyong babantayan. Ingatan mo siyang mabuti ha. Mananagot ka sa akin kapag may masamang nangyari sa kanya. Maliwanag ba? Opo, Sir Roberto. Gagawin ko po ang aking trabaho. Huwag po kayong mag-alala. Habang ako ang nagbabantay kay Ma'am Lovely, walang masamang mangyayari sa kanya. Mapipeste naman ako araw-araw sa iyo. Pa naman, baka pwede naman na wala na ako alalay. Nakakarita, may sunod ng sunod. Naku, Ma'am. Palagi kayong galit at naiirita. Madali kayong magkakaroon ng sakit na high blood. Di ba, Sir Roberto? Oo, tama ka dyan, Rigor. O siya nga pala, Rigor, balikan natin yung lugar na pinuntahan natin dati. May ipakikita lang ako kay Lovely. Sige, Sir Roberto. Mahaba rin ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa lugar na sinasabi ni Papa. Bumaba kami at nakita ko ang malawak na lugar. May parte na maraming kakahuyan. May mga sagingan at sa dulong bahagi mayroon akong natatanaw na maliliit na bahay. Nakita ko rin ang mga taong nakatingin sa amin. Parang naalarma sila nang makita kami. Pati ang mga nasa loob ng bahay
ay lumabas. Ito ang magiging susunod na project ng kumpanyang hahawakan mo, anak. I-develop natin ang lugar na ito at gagawing subdivision. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang proyektong ito. Kaya pagbutihan mo. Pero meron pa mga nakatira sa lugar na to, Papa. Tingnan nyo. Lahat sila naglabasan sa kanilang mga bahay at sa atin nakatingin. Tama ka. Pero ang mga yan ay may nakitayo lang dyan. Pinayagan sila ng may-ari na tumira habang hindi pa kailangan ng lupa. Pero ngayon ay kailangan na nilang umalis dyan. Kasi kapag nagkasundo tayo ng may-ari ng lupa, magsisimula na ang proyekto. Kung gano'n na yung pala ang kailangang ayusin. Oh, makikipag-usap ka kina Emil at Monet. Dahil sa kanila ko ipinapaasikaso ang tukol dyan. Kailangan bago matapos ang buwan ay maayos na yon. Sige pa, yan ang una kong gagawin pagpasok bukas sa opisina. Nag-set na ako ng meeting bukas. Ipakikilala kita sa lahat ng ating mga tauhan na ikaw ang bagong CEO ng ating kumpanya. Di nagtagal ay umalis na kami roon. Nakita ko na nakabantay pa rin sa amin ang mga taong naroon. Lahat sila ay seryosong nakatingin lang sa amin hanggang sa umalis na kami doon. Nadaanan namin ang isang resort na katabi ng malawak na lupain na gustong mabili ni Papa. Mukhang pwede rin nating mabili ang hotel and resort na to pagdating ng oras, Papa. Para yung titira sa subdivision kung gusto nilang mag-relax, pupunta sila dito sa resort. Pagagandahin na lang natin to. Exactly. That's my idea. Akala ko ay hindi mo yan naiisip eh. Doble ang magiging kita natin kapag nagkataon. Kaya kailangan maayos na agad ang lahat ng mga yan. Kaya pagbutihan mo. Dahil ang lahat ng ito ay mapupunta din naman sa'yo, sa future mo. Sige po, Papa. Iyon ang aking gagawin. Swerte mo naman pala, Ma'am Lovely. Swerte din naman ang magiging asawa mo. Ako, swerte. Tama ka dyan. Pero hindi ko sigurado ay yung mapapangasawa ko. Kasi hindi ko pa siya kilala hanggang ngayon eh. Pero sabi ni Papa, bata pa lang kami, nagkasundo na sila ng kaibigan niya. At yun ang hindi ko gusto. Anak, ipaliliwanag ko sa iyo ang bagay na yan. Walang masama sa arranged marriage, lalo na nga't at alam ko naman na mabuting bata ang anak ng kumpare ko. Saka nakatitiyak ako na maiingatan ka niya. Pero Papa, mahirap naman yung kapag nagkita kami kasalan agad. Para namang mahirap ang ganun. Dapat, makilala ko muna siya at kung talagang hindi kami magkakasundo, wag na ituloy ang kasal. Palagay ko ay tama si Ma'am Lovely, Sir Roberto. Mahirap na ang ganun. Dapat magkakilala muna tapos mag-date sila para makilala ang isa't isa. Kasi baka di sila match ng ugali. Mahirap yun. Ito pa namang si Ma'am Lovely, parang man-haters. Tumigil ka na pwede. Ayos na sana yung una mong sinabi kaso may karugtong pa pala. Di naman ako man-hater. Ayoko lang sa mga lalaking kinaiinisan ko kagaya mo. Sige, tama na yan. Kung dumating yung oras na magkita kayo at hindi mo talaga magugustuhan ang anak ng kumpare ko, di ako mismo ang magsasabi sa kanya na hindi na natin itutuloy ang kasal. Kasi ang kaligayahan mo pa rin naman ang iniisip ko. Salamat, Papa. Nang makarating kami sa aming bahay ay kaagad akong pumasok sa aking kwarto. Binuksan ko na agad ang aking laptop at gumawa ako ng mga plano para bukas sa oras ng meeting ay mayroon na agad akong itatanong sa aking mga magiging tauhan. Talagang excited ako, Sir Jupiter. Kaya kinabukasan ay nagbihis na ako agad matapos magalmusal. Nasaan na Papa ko? Nakaulan na sa opisina, Ma'am Lovely. Ako na magmamaneho ng sasakyan mo mula ngayon. Kaya ko magmaneho. Di ko kailangan ng bodyguard. Nasa akin ang susi ng sasakyan mo. Ibinigay sa akin ng papa mo kaya sa ayaw mo at sa gusto, ako na maghahatid sa'yo doon. Akin ang susi ko. Yoko nga. Binigay na to sa akin ng papa mo. Siya ang boss ko kaya gagawin kong trabaho ko. Kapag hindi mo binigay sa akin ang susi ng kotse ko, sasampalin kita. Naku, ma'am. Yung babae na huling nanampal sa akin, hinalikan ko. Huwag mo akong hamunin dahil gagawin ko talaga yon. Di ako nagbibiro. Subukan mo, Ma'am Lovely. Etong pising ko, sampalin mo.
Para malaman mo rin na hindi ako nagpipiro. Nakakainis ka na talaga. Bakit naman kasi ikaw pag kinuha ng papa ko? Sige na, Ma'am Lovely. Pabayaan mo na lang si Rigor ang magmaneho. Tatanghaliin ka na eh. Oo nga po, Yaya Rosenda. Sige na nga, lumakad na tayo. Yaya Rosenda, sumama ka. Ayoko sila makakasama ko sa sasakyan. Oo nga po, Yaya Rosenda. Sumama na lang kayo sa amin. Baka hindi makati si Ma'am Lovely eh. Tagatin ako. Para talaga kayong mga batang paslit na hindi magkasundo. O siya, sige na, umalis na tayo. Sumang-ayon naman ako kay Yaya Rosenda. Sumakay ako sa huliang upuan. Si Yaya Rosenda ang katabi ni Rigor sa unahan. Wala kaming kibuan habang nagbibiyahe patungo sa opisina. Kaya makalipas ang ilang oras ay nakarating na kami sa opisina. Dumiretso ako sa meeting session. Kasunod ko pa din si Rigor. Naroon na nga ang lahat kaya nang makita ako ng aking ama. Guys, please welcome our new CEO, my only daughter. Inaasahan ko na kung ano ang inyong sipag, galing at suporta ninyo sa akin, ay gagawin nyo rin yon sa bago nating CEO. Okay, anak. The chair is yours. Please, sit down here. Thank you, Papa. Bahala ka na sa kanila, anak. Alis na ako. Sige, Papa. Ingat kayo. Good morning to all. Good morning, Ma. Bago ko sinimula ng pinaka-agenda ng meeting ay nagpakilala muna sa akin ang lahat ng mga naroon pati ang kanilang mga trabaho sa kumpanya. Sina Emil at Monet ang nag-aasikaso sa pakikipagnegosasyon sa may-ari ng lupa na plano naming bilhin. Emil, Monet, mag-set kayo ng meeting sa may-ari ng lupa as soon as possible. Gusto ko siya makausap para masimulan ng project doon. Yes, ma'am. Tinatrabaho na namin yan. At yun nga po, by next day ay magko-confirm yung may-ari kung pwede na tayong mag-settle ng meeting. And sure naman, Ma'am, na makukuha natin yung site. Sabi ng may-ari. Kakausapin na lang niya yung mga nakitayo doon sa lupa. Then, tuloy na yung deal natin. Good. Nice to hear that. Monet, bumuo ka ng isang team para makasama natin sa project na to. Kapag na-set ng meeting at nakuha na natin ng site, kailangan na natin masimulan ng pag-develop ng lugar na yon. Ma'am, bago pa kayo dumating, naihanda ko na po lahat. Dahil sinabi sa akin ni Sir Roberto na tulungan ko kayo. Kaya buo na din ang team natin na tinawag naming Lovely Project. Mabilis nga ang naging paglipas ng mga araw, talagang pinagbuhusan namin ang panahon ng pag-asikaso sa mga dokumento para sa project na yon hanggang sa magkasundo na nga kami ng may-ari ng lupa. Nang maayos na ang lahat ay sinimulan na namin ang construction sa lugar. Binantayan ko at ng aking mga tauhan ang pagsisimula ng proyekto. Buong maghapon kami naroon sa site hanggang alas 5 ng hapon. Ma'am Lovely, parang hindi maganda na nandito ka. Mas makabubuti kung bumalik ka na lang sa sasakyan. Bakit, Rigor? Meron bang problema? Meron kasi ako nakita kanina na dalawang lalaki na naroon sa malaking puno habang sinusuro itong bahay. Pero biglang nagtago nang makita nilang nakatingin ako sa kanila. So, nakita mo lang reaksyon nila, nag-isip ka na agad ng di maganda? Malay mo lang naman kung gusto lang nilang manood. Hindi ko gusto ang kilos nila, Ma'am Lovely. Trabaho mo bantayan ako, di ba? Pues gawin mo ang trabaho mo. Pues gawin mo ang trabaho mo. Ginagawa ko ang trabaho ko bilang bagong CEO ng aming kumpanya. Kaya gawin mo sa'yo. Baka puro tamang hinala lang yan. Iniwanan ko si Rigor at sumunod ako kina Monet at Emil na nasa ilalim ng malaking puno ng mangga. Pero bago ako makalapit sa kanila ay nagulat ako ng isang matandang babae ang lumapit sa akin. Nakita ko sa kanyang mukha ang lungkot at pag-aalala para sa akin. Natatakot ako para sa iyo, Ine. Matutupad nga ang iyong mga ambisyon. Pero marami naman ang magagalit sa iyo. Bakit naman sila magagalit sa akin, Lola? Wala naman po akong ginagawang masama sa kanila. Iyon ang akala mo. Pero meron kang ginawang mali. At yun ay ang pakialaman ng lugar na ito.
Baryo ito na dating tahimik, pero magiging magulo ng dahil sa'yo. Kaya gusto kong bigyan ka ng babala. Huwag mo nang ituloy ang proyektong ito para na rin sa iyong kaligtasan. Lola, wala po ako kinagrabyadong tao. Kumpleto po ang aming dokumento. Binayaran namin sa may-ari ang lupang ito at ang mga dating nakatira dito ay kusang umalis. Dahil ang may-ari din ng lupa ang nakipag-usap sa kanila. Kaya hindi sila dapat magalit sa akin. Hindi sila kusang umalis. Sa pilitan silang pinaalis ng may-ari ng lupa dahil nga sa inyo. Wala silang nagawa kung hindi ang umalis sa lugar na ito. Alam mo bang matagal na panahon na silang nakatira dito? Minahal na nila ang baryong ito. Kaya masakit sa loob nila ang iwanan nito. Hindi ko na po yung problema, Lola. Sila na po na may-ari ng lupa nag-usap. Kayo na rin nagsabi na matagal na silang nakikitayo dito. Matagal na nilang pinakinabangan ng lupa. Kaya panahon na siguro para pagbigyan naman nila ang may-ari para yun naman ang makinabang. Binili ko po ang lupang to, kaya sa akin na lahat ang karapatan. Kung ganyan katigas ang ulo mo, wala na akong magagawa. Ay, ang mga tao talaga ngayon, masyadong ipinagmamalaki ang kanilang mga salapi. Akala naman nila, lahat ay mabibili ng pera. Ma'am Lovely, sino bang kinakausap mo? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakakita itong matandang kausap ko? Nasaan ang matandang yon? Sinong matanda? Wala naman akong nakitang kausap mo. Tataka nga ako nang lumapit sa iyo at marinig na nagsasalita kang mag-isa. Pero may kausap talaga ako kanina dito. Yung matandang lumapit sa akin at sinabi na may mga nagagalit daw sa akin kasi guguluhin ko lang ba yung to. Sa tingin ko, Ma'am Lovely, pagod ka na. Hindi nga ako pagod. Sadali lang ha. Monet! Emil! Pumunta nga kayo dito para matigil na itong pabidang bodyguard ko. Ano po yun, ma'am? May kausap ako matanda dito kanina, di ba? Pupunta sana ako sa inyo para sumilong sa puno pero nilapitan ako ng matandang babae at kinausap. Nakita niyo yun, di ba? Ay, ma'am, kasi wala po kayong kausap eh. Itinuro ko nga kayo kay Emil eh. Sabi ko, bakit nagsasalita kayo mag-isa? Tama si Monet, Ma'am Lovely. Wala naman talaga kayong kausap. Malabo na rin ba mga mata niyong dalawa? Pinagkakaisahin niyo ba ako? Para kayo si Rigora. Ma'am Lovely, amo ka namin. Bakit ka naman namin pagkakaisahan? Nagsasabi kami ng totoo. Wala kami nakita na kausap mo. Kung ganun, ako lang ba ang nakakita sa matandang yon? Ano yon? Multo ba yon? Kung kayo lang ho ang nakakita sa matandang yun, baka nga multo na yun, Ma'am Lovely. Napabuntong hininga na lang ako tapos ay muli kong tinanaw ang mga construction worker at mga driver ng mga bulldozer na hindi na sinuro ang dalawang bahay na yari sa kahoy at sawali para yon ang gagawin nilang tirahan habang ginagawa ang subdivision. Kung ganun, umalis na tayo dito. Pabayaan na lang muna natin ang mga construction workers dito. Malapit na dumilim. Babalik na ba tayo sa bahay nyo? Oo, babalik na lang tayo bukas sa maaga. Kaya bukas, magdala na kayo ng mga damit nyo, ha? Kasi mula bukas, hindi na tayo uuwi. Dito na muna tayo sa site. Talaga, Ma'am Lovely? Kaya niyo bang tumagal dito sa site? Tsak naman lang dito sa gabi. Hindi tayo dito matutulog. Kung hindi doon sa hotel and resort na yon. Kaya bukas na bukas din, maaga tayong babalik dito. Pero magkikita tayo sa opisina para daanan yung iba pa. Kaagad nga kaming umalis sa lugar na yon. Hindi ko pa rin makalimutan yung matandang nakita ko kanina, kaya naman magkahalong kaba at pagtataka ang aking nararamdaman habang palayo kami sa lugar na yon. Pagdating namin sa bahay ay kaagad akong nagpahinga dahil napagod sa mahabang biyahe. Nang sumunod na araw, problema ang sumalubong sa amin nang bumalik kami sa site. Ano raw ang problema, Emil? Bakit nagkahagulo ang mga tauhan natin? Isa raw po sa mga driver ng grader ang namatay kagabi. Namatay? Anong nangyari? Ba't namatay? Kagabi daw po, ay biglang sumigaw kasi nga ay lumabas daw ng kubo at umihi. Hindi na daw bumalik. Ngayong umaga, natagpuan ang bangkay niya. May kagat daw sa leeg, Ma'am Lovely. Nakita ko yung bangkay niya. Sa tingin ko, nakagat siya ng ahas.
Masyado pa kasi maraming kahoy at matataas na damo sa lugar na to. Kaya dapat mag-iingat ang lahat. Monet, pumunta ka sa pinakamalapit na presinto ng pulisya. I-report mo to para mapuntahan nila dito at makuha ang bangkay. Sige po, ma'am. Aalis na po ako. Gagamitin ko yung isang sasakyan. Sige, mag-ingat ka. Ikaw naman, Emil. Kausapin mo yung engineer o yung foreman na may hawak doon sa taong namatay para makipag-coordinate sa pamilya niya. Ibigay niyo mga tulong na makakaya nating ibigay sa kanya. Sige po, Ma'am Lovely. Sasabihin ko na din na ituloy na nila ang trabaho dahil pulis na ang kukuha sa bangkay. Nagpatuloy nga ang trabaho sa construction site. Bago magtanghali ay dumating na si Monet na kasama ang mga pulis. May kasama na ding ambulansya na kukuha sa bangkay. Matapos na mag-imbestiga ang mga pulis ay kaagad ding umalis ang mga yon, dala na ang bangkay ng aming tauhan. Matapos ang maghapon ay malawak na ang nasuro ng mga bulldozer. Mabuti na lang at mayroon kaagad na kuhang driver ang engineer, kaya hindi natigil ang trabaho. Tayo na. Malapit ang dumilim. Uuwi na ba tayo? Hindi tayo uuwi. Kailangan mabantay yung proyektong to. Mag-check-in tayo sa resort. Talaga, Ma'am Lovely? Akala ko biro nyo lang yung kahap. Mabuti na lang at nagdala ako ng mga damit ko. Mabuti naman kung ganon. O ikaw, Emil, may dala ka bang damit mo? Meron, Ma'am. Ako pa. Palagi akong sigurista kapag out of town. Palagi akong nagdadala ng mga damit na pamalit. Ako din meron, Ma'am Lovely. Hindi kita tinatanong. Napakamot na lang sa ulo si Rigor. Nangyayain ko na sina Monet at Emil para bumalik sa sasakyan ay sumunod na sa amin si Rigor. Nang makarating kami sa sasakyan ay kaagad na niyang pinaandar yun. Sumakay kami at nagtuloy kami sa malapit na resort. Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa aming resort. Meron pa po bang bakanting 3 kwarto? Mag-check-in kami. Meron po. 500 per day po ang aming room. Hindi po kasamang pagkain ron. Kung may gusto kayong kainin ay pwede kayong mag-order para lutuin ng aming kusinero na si Cornelio. Mababa po ang singil nyo per day. Ay opo ma'am, kasi hindi naman first class na hotel ito. Wala pong aircon ang mga kwarto pero electric fan meron. At saka pagdating naman ng ganitong panahon, malamig na dito. Sige po. Kukunin na naman yung 3 kwarto. Mas maganda po ate kung magkakadikit na lang ang mga kwarto namin. Yung 2 kwarto po magkadikit pero yung isa nahiwalay kasi may naka-check-in doon sa katabing kwarto. Okay na yun, ate. Emil, kami na lang ni Monet sa magkatabing kwarto. Magsama kayo ni Rigor doon sa kwarto na kahiwalay, ha? Sige po, Ma'am. Ma'am Lovely, marami din palang naka-check-in dito ngayon. Tingnan nyo, oh. Oo nga, no. Pero wala naman maraming sasakyan nakaparada sa harapan, ha? Karamihan po kasi dyan ay mga grupo na mahilig umakyat sa bundok. Dito muna sila tumutuloy para magpahinga tapos bukas na sila aakyat ng bundok. Yung iba naman ay mga religious group. Mayroon yata silang gagawin mamayang gabi. Okay palang resort nyo, no? Nagsusolo lang kasi ito dito kaya wala ibang kalaban. Lahat talaga sa inyo pupunta para tumuloy. Ay, totoo yan, ma'am. Palaging maraming tao dito. Pero mas marami ngayon. Ay, siya nga po pala. Ito yung mga susi ng kwarto nyo. Nasa 2nd floor. Wala kaming telepono dito kaya kung may gusto kayong itanong o kaya orderin, baba lang po kayo dito. Sige, salamat. Tayo na, Monet. Hoy, Rigor, ano pa tinatang-tang mo dyan? Nasa na po yung mag-asawang matanda ng dating namamahala dito sa hotel and resort? Nagpahinga po muna kasi may sakit yung matandang babae. Kaya kami na lang muna pumalit sa kanila. Mga kamag-anak nila kami. Bakit alam mo na may 2 matandang namamahala dito, Rigor? Galing na kasi kami ng papa mo dito, kaya alam ko. Pati nga yung bata na si Sarah, hindi ko na din makita. Sumama sa Lolo Artemio at Lola Teresa niya. Napansin ko na hindi mapakali si Rigor hanggang umakyat na kami sa hagdanan patungo sa 2nd palapag ng hotel ay nakita namin na ang lahat ay nakatingin sa amin. Nakangiti naman ang mga yon, pati ang mga taong nakakasalubong namin sa hagdanan ng hotel.
Nang makarating kami sa ikalawang palapag ay pumasok na ako sa room ko. Si Monet naman sa kabila at magkasama sa isang kwarto sina Rigor at Emil. Hindi naman yun masyadong malayo sa amin. Ma'am Lovely, kung may kailangan kayo sa akin, katukin niyo lang ang pinto namin ni Emil. Sa palagay ko wala naman akong kailangan sa'yo. Mukha naman tahimik sa lugar na to eh. Makakapagpahinga tayo ng maayos. Sige, Ma'am Lovely. Ako na lang lalabas para silipin kayo ni Monet. O sige, magpahinga na kayo. Monet, ikaw na lang umorder ng pagkain natin ha. Tingnan mo sa ibaba kung ano yung mga menu. Sige po, ma'am. Nang makaalis na si Monet ay pumasok na ako sa loob ng aking kwarto. Nakita ko na hindi nakasara ang bintana ng aking kwarto kaya isinara ko na iyon kaagad. Kaya nga lang ay nakita ko na sira ang lock niyon. Kaya nang maisara ko na iyon ay hinawi ko na ang kurtina. Nahiga ako para magpahinga. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. 10:00 na ng gabi nang ako ay magising, paano ay nakaramdam ako ng gutom. Saka ko naalala si Monet. Kaya pinuntahan ko siya sa kanyang kwarto pero wala siya doon. Kaya napilitan akong katukin ang kwarto ni Rigor. Ma'am Lovely, may kailangan ba kayo? Hindi naman ikaw ang gusto ko makausap kaya ako nandito. Si Emil ang kailangan ko makausap. Nasaan ba siya? Wala siya eh. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Kung may kailangan ka, pwede naman akong gumawa kung kaya ko. Di na bale. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung ako nga lang masusunod, ayoko talaga nandito ka eh. Alam mo, Ma'am Lovely, hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit nagagalit ka sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Bakit ba napakasungit mo sa akin? Naiinis ako sa'yo kasi sip-sip ka sa papa ko. Hindi ko alam kung bakit kahit anong sabi ko sa kanya na ayoko sa'yo, pinagpipilitan pa rin niya sumama ka sa akin. Alam mo, sayang ang ganda mo. Kasi napakasungit mo eh. Kaya pala walang lalaking may lakas ng loob manligaw sa'yo eh, ganyan ka. Malas din ang lalaking ipinagkasundo sa'yo. Baka hindi matagalan ang ugali mo. Kahit nga ako, hindi kita liligawan eh. Hoy! Kahit ikaw na lang natitirang lalaki sa mundo, hindi kita magugustuhan. Kahit ikaw ang pinagkasundo sa akin, hindi kita pakakasalan. Gwapo ka nga, mayabang naman. Ma'am Lovely, kung ako na lang ang natitirang lalaki sa mundo at puro babae kayo, matitigang ka. Tatanda kang malungkot. Pipila ka pa bago ka makarating sa akin. Sa inis ko ay sinampal ko si Rigor. Pero tinotoo din niya ang sinabi niya sa akin. Bigla niya akong kinabig sa bewang palapit sa kanya matapos ay hinalikan niya ako sa aking labi. Hindi ako nakaiwas. Yun ang unang pagkakataong may lalaking humalik sa akin. Kaya sa galit ko ay tinulak ko siya palayo. Napaiyak ako. Lumayas ka! Iwanan mo na ako! Isusumbong kita sa papa ko para tanggalin ka na niya sa trabaho. Sige, kung yan ang gusto mo, aalis na ako at iiwanan na kita. Hindi mo na kailangan magsumbong dahil ako na mismo ang magsasabi sa kanya sa nangyari sa atin. Hambog ka talaga, no? Mula ngayon, ayoko na makita yung pagmumukha mo, ipokrito. Oo, kahit anong mangyari sa'yo, hindi na kita pakikialaman. Aalis na ako. Umalis nga si Rigor. Bumalik ako sa kwarto ko nang makaalis si Rigor para hanapin ang aming mga kasama, Sir Jupiter. Mauupo na sana ako sa kama nang marinig kong umingit ang bintana ng aking kwarto. Naalala ko na nga wala nga pala iyong lock kaya nagmadali akong lumapit doon at hinawi ang kortina. Laking gulat ko nang makita ko ang isang nilalang na parang tao pero ang katawan ay nababalutan ng mahahabang balahibo, mayroong matutulis na kuko at ang ulo ay mukhang aso na mayroong mahahabang pangil. Walang iya ka, halimaw ka! Umalis ka dyan! Wala nang tutulong sa'yo. Sa pagkakataong ito, humanda ka sa akin ngayon. Rigor! Rigor! Tulungan mo ako, Rigor! Napatras ako. Naisip ko na wala na nga pala si Rigor. Pinaalis ko na kaya walang tutulong sa akin. Nang makita ko ang flower vase ay dinampot ko yun at ibinato sa aswang na nasa bintana. Tinamaan naman siya kaso hindi niya ininda ang ginawa ko kaya dinampot ko ulit ang lampshade at muli kong inihampas sa halimaw. Baliwala lang sa kanya ang ginawa ko kaya nang makita kong makakapasok na siya sa aking kwarto ay nagmadali akong tumakbo palabas.
Hindi mo ko matatakasan. Tulong! Tulungan niyo ako! Rigor! Nasaan ka na ba? Anong problema, ma'am? Bakit parang takot na takot ka? Ate, tulungan mo ako. May aswang na humahabol sa akin. Papatayin niya ako. Anong aswang ang sinasabi mo? Nasaan? Hayaan na siya, ate. Humingi tayo ng tulong sa mga tao dito. Dapat malaman nila may gumagalang aswang dito. Alam na yan ang mga nandito, ma'am. Baka ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig niyang sabihin ay isa din siya sa amin. Kaya wala ka na magagawa pa. Nagulat ako at biglang napaatras. Kaso ay bigla akong binira ni Aling Melanie. Tumama ang kanyang kamao sa aking panga. Nahilo ako at bumagsak. Nawalan ako ng lakas. Naramdaman ko na lang na binuhat ako ng halimaw. Sa sobrang takot ko ay nawalan ako ng malay. Nang matauhan ako ay nasa loob na ako ng isang malaking lugar na parang bodega dahil maraming mga kagamitang nakatambak. Hindi ako nakakilos agad. Paano ay nakatali ang aking mga kamay sa poste. Ma'am Lovely, gumising ka. Ulit? Nasaan tayo? Anong lugar ito? Tambakan ng mga lumang kagamitan nito, Ma'am Lovely. Parang bodega ng resort. Kaya pala hindi na kayo nakabalik? Nandito na pala kayo? Oo, ma'am. Ako ang una nilang dinukot at dinala dito. Ay, takot na takot nga ako eh. Lahat pala ng mga taong narito yung mga aswang. Kung ganun pala, delikado tayo. Tiyak na gagawin tayong hapunan ng mga aswang na yon. Huwag ka mawalan ng pag-asa, Ma'am Lovely. Pwede pa tayong makaligtas dito. Kasi sabi nila, ay sabay-sabay tayong kakainin kapag nahuli tayong lahat. Kaya sana ay wag nilang mahuli si Rigor. Para tumagal pa kahit ilang oras ang buhay natin. Wala na si Rigor. Umalis na siya at iniwanan na tayo. Mamamatay na tayong lahat dito. Hindi pa siya umalis, Ma'am Lovely. Kasi narinig ko yung parang pinuno nila na nagagalit. Kasi hindi pa daw mahuli si Rigor. Kasi may palaban daw. Di nagtagal ay nakarinig kami ng malalakas na putok ng baril. Alam ko na galing yun kay Rigor. Nakarinig din kami ng malalakas na pag-angil ng mga aswang. Talagang nagkakagulo sila sa paghabol kay Rigor. Di nagtagal ay bumukas ang pintuan ng bodega at pumasok doon sina Cornelio at Aling Melanie. Kunin ninyo ang bihag na lalaki. Teka muna! Saan ninyo ako dadalhin? Mailapat ka na ba ng isa niyong kasama? Kaya kailangan namin ng tulong mo. Kapag hindi siya nagpakita sa amin, katapusan mo na. Parang awan nyo na. Pakawalan nyo na lang kami. Magbabayad ang papa ko kahit magkano. Basta payagan nyo lang kami makalis dito. Pera. Inaalok mo kami ng malaking halaga? Oo, kahit magkano. Babayaran kayo ng aking papa basta makauwi lang ako at huwag masaktan. Walang halaga sa mga kagaya namin ng salapi. Mas mahalaga sa amin ang prinsipyo at dignidad. Inagawan niyo kami ng lupang matitirahan. Kaya inagaw din namin ang resort na ito. Ginulo ninyo ang lugar namin. Kaya guguluhin din namin ang buhay ninyo. Kung ganun, hindi totoo nagkasakit ang mga dating namamahala dito. Yung mga asawang matanda na hinahanap ni Rigor. Tama ka dyan. Pinatay na namin yung matandang babae. Nakatakas yung maglolo. Pero sa palagay ko, patay na din sila kasi hindi na namin nakita. Napakasama niyo! Mga kampon kayo ng dyablo! Sabihin na ninyo ang lahat ninyong gustong sabihin. Dahil ngayong gabi ay mamamatay kayong lahat. Kapag nahuli na namin ang kasama ninyong lalaki, lahat kayo ay pagpipistahan namin
At ang mga bangkay ninyo ay ikakalat namin sa construction site. Nang makaalis na si Mang Cornelio at Aling Melanie kasama si Emil at ang iba pang aswang ay lalo akong nakaramdam ng takot. Nanginginig ang buo kong katawan habang umiiyak. Naisip ko agad ang papa ko. Kawawa naman siya kasi wala na ang mama ko tapos ay iiwanan ko pa siya. Pero maya-maya lang ay nagulat ako nang makitang umangat ang isang bahagi ng sahig ng bodegang yun. Lumabas doon si Rigor. Isa pala iyong lagusan. Kaagad niyang kinalag ang tali sa mga kamay ko. Rigor! Rigor, salamat na tumating ka! Akala ko tuluyan mo na kami iniwanan. Nangako ko sa papa mo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Ipagtatanggol kita sa lahat ng mananakit sa'yo. Kahit itaya ko pa ang buhay ko. Salamat kung ganun, Rigor. Muna tayo na. Opo, Ma'am Lovely. Dito tayo dumaan sa lagusan. Huwag kayong maingay. Baka marinig ng mga aswang na nakawala na kayo. Dali, tayo na. Nang makababa na kami sa lagusan na inayos ulit ni Rigor ang pagkakasara ng pintuan yon, naalaman ko na malawak na lagusan pala ang lugar na yon. Daanan iyon ng tubig kapag pinapalitan ang mga tubig sa mga swimming pool ng resort. Nang makarating kami sa pinakadulo niyon ay lumabas kami medyo malayo na yun sa bodega. Pumasok kami sa konkretong bahay na sakop pa din ng resort. Kinuha nila si Emil. Gagawin daw nilang pain sa iyo, Rigor. Kapag hindi ka daw lumabas, papatayin nila si Emil. Huwag kang mag-alala sa kanya. Hindi nila yung gagawin kay Emil. Hanggang hindi tayo nahuhuli. Alam ko ng plano nila. Gusto nila na sabay-sabay tayong patayin para matakot ang papa mo at hindi na ituloy ang project. Kuya Rigor, nandito rin kayo? Oo, Sarah. Dito kami nagtago kasi nga puro aswang na ang nandito sa resort. Pumasok kayo dito sa basement. Ligtas tayo dito. Tayo na, Ma'am Lovely. Sumunod kayo kay Sarah. Oo, sige. Siya pala yung batang hinahanap mo dati. Paano nangyari na kilala mong batang to, pati mga lolo't lola niya? Noon pa man, palagi na ako sa lugar na to, Ma'am Lovely. Kaya alam ko na ang lahat ng pasikot-sikot dito. Kaya pala pati ang lagusan sa ilalim ng bodega. Alam mo na rin, Rigor. Oo. Siya nga pala, Sarah. Nasaan ang lolo't lola mo? Ang lola Teresa ko, patay na, Kuya Rigor. Pinatay ng aswang. Si Lolo Artemio na lang kasama ko nagtago dito. Nang tuluyan na kaming makababa sa basement ay nakita ko nga na naroon ang matandang lalaki. Nakaupo habang katabi ang isang larawan na nakalagay sa kwadro. Malungkot habang nakatingin sa larawang naroon. Kaagad iyong nilapitan ni Rigor. Mang Artemio, mabutit ligtas kayo. O Rigor, nakaligtas kami ni Sarah laban sa mga aswang na yon. Alam mo naman na kahit papaano ay may alam akong pangontra sa kanila. Pero ang aking asawang si Teresa, minala siya. Napatay siya ng mga aswang. Rigor, siya ba si Aling Teresa? Yung nasa larawan na yan? Oo. Bakit, Ma'am Lovely? Siya yung matandang nakausap ko sa construction site. Kaya pala ako lang nakakita sa kanya. Patay na pala siya. Kaya pala binigyan niya ako ng babala ng pagkakataong yun pero hindi ako nakinig. Napakasama nila. Inagaw na nilang resort at ginawang tirahan. Pinatay pa nila si Aling Teresa. Hindi na sila naawa sa matanda. Dapat sa kanila mamatay. Masunog sa impyerno. Matanda na ako at wala nang kakayahang lumaban, Rigor. Gustuhin ko mang gumanti ay hindi ko na kaya. Akong gagawa niyon para sa inyo, Mang Artemio. Turuan niyo ako kung paano sila lalabanan para maipagtanggol ko kayo at makalabas tayo dito. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ligtas nga tayo sa aswang pero mamamatay tayo sa gutom. Takot ang aswang sa asin at si Matnabu.
Pero natuklasan ko na mas natatakot sila sa apoy dahil alam nila na kapag nasunog sila, ay tiyak na mamamatay sila. Kaya kami nakaligtas ni Sarah dahil hawak ko ang gaserang may apoy. Mas matatakot sila kung gasolina ay sasaboy sa kanila. Mas mabilis silang masusunog doon. Oo nga, Rigor. May nabasa ako dati. Mga kabataan na nagrambulan. Naghagis ng gasolinang nakalagay sa bote. Tapos may nakapasak na tela at may apoy. Parang granada pag sumabog. Mang Artemio, hindi po ba marami tayong stock na gasolina na ginagamit sa generator? Oo. Daan dito sa bahay din ito, sa ilalim ng lababo. May natira pang isang malaking galon dyan. Kumilos na tayo, Rigor. Wala lang tayong oras. Kawawa naman si Emil. Baka kung ano na ginawa sa kanya ng mga aswang na yun. Lalo na nga at tsak na alam na din nila nakatakas na kami ni Monet. Sumang-ayon naman si Rigor sa aking sinabi. Muli siyang umakyat sa ibabaw at hinanap ang galon ng gasolina na sinabi ni Mang Artemio. Madali naman siyang nakabalik sa amin sa basement. Bukod sa gasolina ay mayroon na din siyang dalang mga bote. Kumuha rin siya ng isang puting kumot. Nagtulong-tulong kaming lahat para isalin sa mga bote ang gasolina tapos ay sinira namin ang kumot. Hinati-hati yon para ipasak sa bunganga ng mga bote. Ngayong may panlaban na tayo sa kanila, pwede na tayong lumabas at umalis dito. Malapit na rin mag-umaga, kaya malaki ang tsansa nating makatakas dito pag sumikat ang araw. Kayo na lang ang tumakas, Rigor. Isama mo si Sarah. Matanda na ako. Magiging pabigat lang ako sa inyo. Pero sasama ako sa inyo paglabas dito. Bigyan mo ako ng 2 bote ng gasolina. Sige po, Mang Artemio. Pero kailangan natin ng posporo kaya lighter para magamit pang sindi sa mga to. Ayon kay Mang Artemio, mayroon siyang mga stock ng posporo sa kusina ng bahay na yun. Kaya binigyan kami ni Rigor ng tig-2 bote ng gasolina. Tapos ang natira ay inilagay niya sa bag na naroon. Tapos ay isinukbit sa kanyang balikat. May laman pa na gasolina ang galon pero wala ng bote na paglalagyan kaya dinala din niya iyon. Kinuha din niya ang mahabang itak at nauna siyang umakyat sa hagdanan palabas ng basement. Dahan-dahan kaming lumabas ng bahay. Kinuha namin sa kusina ang mga kahan ng posporo. Lahat kami ay kumuha para may pangsindi sa mga bote ng gasolina na dala namin. Pero hindi pa kami nakakalayo doon na isang aswang na agad ang humarang sa amin. Umanda kayong lahat dahil tsak na mapapalaban tayo. Naku po, Rigor. Nakakatakot ang halimaw na yan. Dito ka lang sa likuran ko, Ma'am Lovely. Akong bahala sa'yo. Hayaan na siya, Rigor! Sumugod na siya! Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Paliliguan ko lang naman siya ng gasolinang laman nitong galon. Sige, halimaw! Maligo ka ng gasolina! Nagulat ang aswang nang sabuyan siya ng gasolina ni Rigor. Nang maamoy niya yon ay nakaramdam ng panganib kaya napaatras yun at tumakbo. Alam namin na magsusumbong yon sa mga kasamahan niya kaya hinabol ni Rigor. Nang maabutan ay pinagtataga niya iyon hanggang sa mapatay. Pero nabulabog pa rin ang ibang mga aswang. Sige! Tingnan natin kung pwede nga itong panlaban sa inyo. Lumapit kayo sa inyong kamatayan! Monet, sindihan mo na din yung mga dala natin. Sige, Ma'am Lovely. Huwag muna, Monet. Kailangan natin magtipid. Baka maubusan tayo ng gasolina. Wala tayong magiging panlaban sa kanila. Eto na lang munang dala ko. Nang bumagsak ang bote ng gasolina sa harapan ng 3 aswang ay sumabog yun at nagliyab kaya ang mga aswang ay nataranta nang mag-apoy ang kanilang mga katawan. Nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. May tumakbo sa loob ng hotel kung kaya nagkaroon ng sunog doon. Nagsimulang kumalat ang apoy kaya ang mga aswang na naroon ay nataranta na. Pagkakataon na natin to, Ma'am Lovely. Tatakas tayo. Kailangan natin makarating sa ating sasakyan. Sige, tayo na. Sarah, sumama ka na sa amin. Sige po, kasunod niyo po ako. Dalian nyo.
habang nagkakagulo sila sa sunog. Si Emil, nasa na kaya siya? Buhay pa kaya siya? Ako na maghahanap sa kanya. Ang mahalaga, ligtas kayo makarating sa sasakyan. Kapag naroon na kayo, tumakas na kayo. Pero paano ka? Magpapaiwan ka ba? Susunod ako kapag nakita ko na at nailigtas si Emil. Habang nagkakagulo ang lahat ay sinamantala namin yon para makarating sana sa aming sasakyan na nasa paradahan. Patago-tago kami hanggang sa makarating sa mga sasakyang naroon. Pero hindi pala kami makakaalis dahil ang mga gulong ng aming sasakyan ay puro nakadapa na. Sinadya ng mga aswang na butasin ang mga gulong para hindi kami makatakas gamit yun. Hanggang sa marinig namin ang malakas na sigaw ni Namang Cornelio at Aling Melanie. Ang lalaking hinahanap natin ang may kagagawan niyan. Hanapin niyo sila ngayon din! Patayin ninyo siya kapag nakita ninyo. Tago na kayo dito sa mga sasakyan. Hahanapin ko si Emil. Ayoko magpaiwan dito. Sasama na ako sa iyo. Delikado kapag sumama ka sa akin. Ayoko mapahama ka. Nangako ako sa iyong ama na iingatan kita. Kung iingatan mo ako, dapat palagi ako sa tabi mo. Hindi mo ako pwede iwanan, di ba? Sige, basta huwag kang hihiwalay sa akin. Dito ka lang sa aking likuran. Pagbabalik nyo, sana mailigtas nyo din si Emil. Sige, Monet. Kapag may aswang na lumapit sa inyo, sindahan niyo ang bote ng mga gasolina na yan at ibato niyo sa kanila. Oo, huwag kayong mag-alala sa amin. Nandito naman si Mang Artemio. Magkasama nga kami ni Rigor na hinanap si Emil. Nang makita namin ang mga aswang na naghahanap din sa amin ay kaagad naming binato ng bote ng gasolina. Kaagad na sumabog yun at nagliyab ang katawan ng mga aswang. Hindi na malaman ng mga yun kung paano ang gagawin para mapatay ang apoy sa kanilang mga katawan. Rigor, saan ka pupunta? Kailangan matyak ang kamatayan nila. Kapag naubos ang apoy at hindi sila natupok, babalikan tayo ng mga yan. Kaya tatapusin ko sila gamit ang itak na to. Kumanta kayong lahat. Mag-iingat ka, Rigor! Diyan ka lang. Batuhin mo ng gasolina ang aswang na lalapit sa'yo. Sinugod nga ni Rigor ang mga aswang na nagliliyabang mga katawan. Pinagtataga niya ang mga iyon hanggang sa mamatay. Matapos ay sinenyasan niya ako na lumapit sa kanya. Pumasok kami sa hotel. Mayroon ng mga bahagi niyo nang nasusunog dahil sa mga aswang na tumakbo roon kanina. Nasa lubog namin sa pasilyo si Aling Melanie. Nasaan na kaya si Emil? Sana siya dinala ng mga aswang na yon. Hanapin na lang natin siya. Alam kong buhay pa siya. Nandito ang hinahanap natin! Saan niyo dinala ang kasamahan namin? Nasaan si Emil? Aba, ang lakas ng loob mo ha? Dahil ba yan sa mga gasolinang hawak nyo? Dahil alam yung takot kami dyan? Alam mo na pala eh. Kaya bago kita sunugin, magsabi ka na kung nasaan si Emil. Isa kang hangal! Pwede lang yung iniisip mo kung mabubuhusan mo kami ng gasolina. Pero kung hindi, wala yung kwenta! Kung ganon, batuhin mo na siya, Rigor, bago pa siya makalapit sa atin. Nahuhulaan niya ng ating gagawin. Kaya tsak na maiiwasan lang niya yan. Hintayin natin na magkamali siya. Pagsasabayin ko na kayong lapain, mga hangal! Nang susugod na sa amin si Aling Melanie ay kaagad siyang binato ni Rigor ng bote ng gasolina. Kaagad yung sumabog at nagliyab pero naiwasan lang iyon ni Aling Melanie tapos ay nawala siya sa aming paningin. Puro apoy na ang nakikita namin. Rigor, nasan siya? Huwag kang matakot. Makiramdam ka sa paligid. Ano mong oras, sasalakayan. Rigor, may Anong may? Anong sasabihin mo? pumatak na laway sa braso ko. Nasa kisame siya. Umiwas ka.
Nang tumingala kami ni Rigor ay naroon nga ang aswang. Itinulak ako ni Rigor kaya siya ang nadamba ni Aling Melanie. Nagpambuno sila. Mabuti na lamang at makapalang suot na jacket ni Rigor kaya kahit matatalas ang kuko ng aswang ay hindi yun tumatagos sa suot niyang jacket tuwing isasalag niya ang kanyang mga kamay sa bawat pag-atake niyon. Patuloy silang nagpambuno. Mag-iingat ka, Rigor! Matagal mo kaming pinahirapan sa paghahanap sa'yo. Nagawa mo pang patayin ang aking mga kasama. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Ngayon, akin ka na! Yun ang dapat sa inyo! Wala kayong awa. Kabayaran lang yon sa ginawa nyo kay Aling Teresa! Hindi ka na makakapagyabang kapag nalapa ko ang liig mo! Ang itakong kagatin mo! Nang sinunggaban siya ni Aling Melanie ay kagad niyang iniharang ang talim ng kanyang itak kaya naman yun ang nakagat ni Aling Melanie. Nasugatan niya ang bibig niyon kaya napaatras. Galit na galit. Walang hiya ka! Sinira mo ang mukha ko! Papatayin kita! Ikaw ang mamamatay! Ma'am Lovely! Pagkakataon mo na! Tama ka, Rigor! Dapat ka masunog, aswang! Sige! Ihagis mo yan sa akin para kasama kong sumabog ang lalaking to! Sige na, Ma'am Lovely! Ihagis mo na sa kanyang bote ng gasolina na yan! Huwag mo na akong isipin! Dalihan mo na! Nakita kong sumenyas si Rigor. Mayroon na siyang plano. Kaya naman ibinato ko kay Aling Melanie ang bote ng gasolinang nagliliyab na ang mitsa. Tumama iyon sa kanya at nang bumagsak sa semento ay nabasag kaya kaagad na nagliyab ang paligid niya dahil sa gasolina. Hindi siya nakatakbo kaya nagliyab ang kanyang suot na damit. Si Rigor naman ay nakapagtago sa pintuan ng kwartong katapat niya kaya hindi siya tinamaan ng mga nagliliyab na gasolina. Nang makita niya na susugod pa si Aling Melanie ay sinaksak niya ito. Mangangal kayo! Tatapusin ko kayong lahat! Yan ang dapat sa'yo! Masunog ng buhay! Ganyan din naman ang mangyayari sa inyo kapag nasa impyerno na kayo! Rigor, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Malaking tulong tong jacket ko kaya nagamit kong panangga laban sa kanya. Patay na ba si Aling Melanie? Oo, patay na siya. Kailangan na nating lumabas ng hotel. Malaki ng sunog dito. Pero si Emil, nasa na kaya siya? Emil! Nasaan ka? Naririnig mo ba ako? Emil! Igor! Nandito ako! Tulungan mo ako! Emil, nasan ka ba? Nandito! Malapit sa swimming pool! Tulungan niyo ako! Hirap na ako! Nandun daw siya malapit sa swimming pool. Tayo na. Rigor! Malaki ng apoy dito. Lumabas na tayo ng hotel. Nagmamadali kami na Rigor na lumabas ng hotel. Sa pinakalabi niyon ay mayroon pang mga aswang. 2 bote ang inihagis namin sa kanila, kagaya ng dati. Nang sumabog yun at mag-apoy ay nagpulasa ng mga aswang. Hindi na alam ang gagawin kung paano aapulahin ang mga apoy sa kanilang katawan kaya nagpunta na kami ni Rigor sa swimming pool kung saan nakita namin na nakasabit ng patiwarik sa isang puno si Emil. Tulungan niyo ako! Hirap na ako dito! Emil, tutulungan ka namin! Hindi niyo siya makukuha sa akin. Bago kayo makalapit sa kanya, magdaraan muna kayo sa akin. Naku, nalinti ka na. Wala na akong bote ng gasolina dito sa bag. Wala na rin ako. Ano nang gagawin natin? Wala na akong magagawa. Kung hindi ang labanan siya ng mano-mano, tumabi ka na lang, Ma'am Lovely. Malakas talagang loob mo, binata. Talagang palaban ka. Pero sayang ang tapang mo dahil mamamatay ka na ngayon. Huwag mong kakalimutan na nag-iisa ka na lang.
Wala nang mga kasamahan mo. Ikaw yata ang nakakalimot, binata. Pagmasdan mo ang paligid mo, mayroon pa akong mga kasama! Nang tumingin kami ni Rigor sa paligid ay nakita nga namin na mayroon bang dalawang aswang na papalapit. Pero kasabay din naman yun ay nakita namin si Mang Artemio na dumarating din na dala ang dalawang bote ng gasolina. May sindi na ang mitsan yun at bago pa makalapit sa amin ang mga aswang ay nahagisan na iyon ni Mang Artemio, kaya nang sumabog yun, nasunog ang dalawang aswang. Mga halal talaga kayo! Papatayin ko kayo! Uunahin na kita, babae ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. Dahil sa iyong proyekto! Kaya nangyari ito. Ako ang harapin mo! Ipagtatanggol ko siya! Kahit anong mangyari! Ikaw ang tatapusin ko, halimaw! Kung ganon ang gusto mo, pagbibigyan kita. Nang sumugod si Mang Cornelio ay sinalubong naman siya ni Rigor. Gamit ang matalas na itak ay pinagtataga niya iyon, pero sa hangin tumama ang lahat ng pag-atake ni Rigor dahil maliksi si Mang Cornelio. Tapos ay nasalag nito ang kamay ni Rigor na may hawak na itak. Buong lakas niyang binuhat si Rigor tapos ay itinapon sa malayo. Kaya nang bumagsak sa semento si Rigor ay nagpagulong-gulong pa siya. Muli siyang binuhat ni Mang Cornelio. Mahina ka pala, binata. Babaliin ko ang mga buto mo bago kita patayin. Bitiwan mo ko! Ibaba mo ako, halimaw ka! Bago kita bitawan, papaliparin muna kita ng ganito. Rigor! Mag-ingat ka! Papasugod na naman siya! Ano, binata? Suko ka na ba, ha? Gusto mo bang ihagis pa kita ulit? Ayoko na! Pagod na ako! Kaya gagamitin ko na sa'yo ang huling bala ko! May baril ka? Oo! Nakalimutan mo na ba na bodyguard ako? Kaya tanggapin mo ang mga huling bala ko! Tuso ka pala. Naisahan mo ako. Nasugatan mo ko. Panalo ka. Pero hindi pa tayo tapos. Magkikita tayo ulit. Rigor! Tumatakas siya! Rigor! Oo nga! Sundan mo siya, Rigor! May dalawa pa akong bote ng gasolina! Akin na, dali! Susundan ko siya sa loob ng hotel! Nang makuha nga ni Rigor ang dalawang bote ng gasolina ay sinundan niya sa loob ng hotel sa Mang Cornelio. Matagal kaming naghintay sa labas. Nagawa na ni Mang Artemio at Monet na maibaba si Emil mula sa puno ay hindi pa rin lumalabas si Rigor sa hotel. Hanggang sa isang malakas na pagsabog ang narinig namin na lalong nagpalaki ng sunog doon. Hinintay naming lumabas doon si Rigor pero hindi siya lumabas. Hanggang sa makita ko na tuluyan ng nilamon ng malaking apoy ang kabuuan ng lugar na pinuntahan niya. Monet! Bakit wala pa din si Rigor? Ano na kaya nangyari sa kanya? Huwag kang mag-alala, Ma'am Lovely. Lalabas din yon. Pero ang tagal naman niya lumabas. Sobrang laki na ng apoy, oh! Tinutupok na buong hotel, wala pa rin siya! Rigor! Nasaan ka na? Lumabas ka na dyan! Naghihintay na kami dito! Rigor! Parang hindi siya nakaligtas sa malakas sa pagsabog, Ma'am Lovely. Parang kasama na siyang namatay ng mga aswang na nakulong doon. Rigor! Napakadaya mo talaga! Sabi mo pagtatanggol mo ako! Hindi mo naman sinabing iiwanan mo din pala ako! Bakit kung kailan pag-aanang loob ko sa'yo? Saan mo nangyari ito? Ma'am Lovely, wala na tayong magagawa. Namatay siya para sa atin. Isang bodyguard na handang mag-alay ng buhay para sa lahat. Ang sama mo talaga, Rigor! Hinalikan mo ako! Pinaamo mo puso mo tapos iiwanan mo lang ako! Rigor! Bumalik ka lang! Pakikitunguhan na kita ng maayos!
Hindi na kita aawayin. Sinabi mo yan, ha? Wala nang bawian. Rigor, buhay ka! Oo. Di ba nangako ko sa'yo na kahit anong mangyari, ipagtatanggol kita sa mga aswang. Ibabalik kita na ligtas sa pamamaw. Rigor, salamat at buhay ka. Makakabawi pa ako sa lahat ng katraso ko sa'yo. Kalimutan mo na ang lahat ng yun. Ang mahalaga, buhay tayong lahat. Sa tuwa ko ay niyakap ko ng mahigpit si Rigor. Noon ko naramdaman na mainit ang likod niya kaya pala ay nasunog ang kanyang jacket dahil sa pagsabog ng gasolina. Mayroon siyang tinamong sugat sa kanyang likod. Nalapnos ang bahaging iyon ng katawan niya. Ma'am, may mga taong dumarating. Parang mga tauhan yata natin galing sa construction site. Oo nga. Nakita siguro nila malaking sunog dito. Oo nga kasi, papaumaga na din. Hindi na nga naapula ang sunog doon. Natupok ang buong hotel. Kasamang nasunog ang mga aswang. Ang paniniwala ng lahat ay mga ordinaryong tao ang mga nakasamang nasunog sa hotel. Sabi pa ng ilan ay maswerte na lang kami at nagawa naming makalabas bago tuluyang kumalat ang apoy. Pinili na rin naming manahimik ng aking mga kasama dahil iniisip namin na baka hindi sila maniniwala sa tunay na nangyari. Dinala na lang namin si Rigor sa ospital. Doon na dumating ang aking ama. Kumusta na si Rigor? Ayos na siya, Papa. Nagpapahinga na. Hindi naman masyadong malala yung naging sunog niya sa likod kaya makakalabas din daw siya kaagad. Mabuti naman kung ganon. Talagang napakabait at maalaga ni Rigor. Hindi ba, Lovely? Lahat ginawa niya para iligtas ka. Oo, Papa. Kaya nga naging maayos ng pagsasama namin eh. Promise, di ko na siya aawayin. Mabuti naman kung ganon. Papa, di ba sabi mo pwede akong umatras sa kasal? Doon sa nakipagkasundo sa inyo? Bakit naman? Eh kasi parang mas gusto kong kasama si Rigor. Kahit mahirap lang siya at isang hamak na bodyguard. Pakiramdam ko, magiging masaya ako sa kanya. Palagi ako ligtas kapag siyang kasama ko eh. Eh di, kung ganun pala eh. Hindi ka na pwedeng umatras. Tuloy ang inyong kasal ni Rigor. Tatawagan ko na si kumpadre at sasabihin kong ayos na ang lahat. Teka, Papa, anong sinabi mo? Sino kumpadre? Iha, pasensya ka na ha kung nagsinungaling kami ni Rigor. Kasi hindi naman siya totoong mahirap. Siya ang anak ng kumpadre ko na ipinagkasundo ko sa iyo. Nagpanggap siya bodyguard para magkasundo muna kayo. Para malaman ninyo ang mga ugali nyo. Di ba? Napakabait niya. Ang ibig mong sabihin, Papa? Siyang ipapakasal sa akin? Oo. Sa kanila ang nasunog na resort na yon. Kung natatandaan mo na sinabi niya, mapapasayo din yon pagdating ng araw kasi magiging asawa ka niya. Ah, kaya pala lahat ng lagusan doon sa resort, alam niya. Tapos pigil ang mga salita niya kapag kausap namin si Sara at pang Artemio. Kanila pala yun? Maya-maya lang ay naputol ang usapan namin ni Papa nang lumabas sa kwarto si Rigor. Kanina pa pala niya naririnig ang aming usapan. Nakangiti siyang lumapit sa akin. Lumuhod ng makalapit. Inilabas ang isang maliit na kahon na may lamang singsing. Pasensya ka na kung nagkunwari kami ni Papa Robert. Kasi alam ko ayaw mo maging asawang lalaking di mo pa nakikilala. Kaya sabi ko, mag-bodyguard muna ako sa'yo. Ngayong alam mo na ang lahat, makakasal ka ba sa akin? Rigor, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin sa resort, hindi na ako papayag na magkahiwalay pa tayo. Oo,
I will marry you. Sa tuwa ni Rigor ay isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Pumalakpak din sa tuwa si Papa nang tanggapin ko ang alok ni Rigor. At makalipas lang ang ilang buwan ay ikinasal kami ni Rigor. Masayang masaya ako mula noon hanggang ngayon. At yan po ang aking makulay na karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan, Sir Jupiter. More power po sa inyong channel at maraming salamat sa pagpili nyo sa aking kwento para mailabas dito. God bless.